Dalawa agad ang tumba. At kung sa tingin mo, murder na agad ito, rewind muna tayo. Balikan natin kung paano nagsimula ang lahat. Sa eksenang ito, si Calvo ang unang bumaril kay Berting. Hindi niya natamaan si Berting kasi nga, bida. Kaya ang ending, siya pa ang tumakas. Pero naabutan pa rin siya ni Berting. Kung dito palang binaril na ni Berting si Calvo, malamang murder ang kaso. Bakit? Kasi di na aggressor si Calvo dito. Umiiyak at nagmamakaawa na siya. Bawa ka sa akin. Pero makalipas lang ang ilang segundo, nagbago ang kwento. Sa intro, nakita nating na headshot si Calvo. Pero bakit nga ba siya nabaril ni Berting? Kasi akma na siyang bumunot ng baril at babarilin sana si Berting. Kaya ang tanong, self-defense ba ang ginawa ni Berting? Para sa akin, oo. Pero ikaw, ano sa tingin mo? Punta naman tayo sa susunod na eksena. Si Cabo naman ang bida. Pero joke lang, may love scene lang siya. Pero naudlot ang mainit na love scene. Bakit? Kasi pumasok na naman si Berting nang walang paalam. At dahil dyan, may panibago na namang posibleng kaso, ito ang qualified trespass to dwelling. Pero teka, may pahabol pang kaso si Berting. Kapag nakita kitang pulis ka pa, ilalaan ko para sa'yo isang bala. Papatayin kita, Cabo. Narinig niyo ba yon? Malinaw na nagbanta si Berting na papatayin si Cabo kapag bumalik pa ito sa serbisyo. Kung ganon, posibleng grave threats ang ikakaso kay Berting. Ngayon naman, suriin natin ang susunod na eksena. Dito nagiging komplikado. Maaring self-defense sa unang kalaban dahil armado siya at akmang bubunot ng baril niya. Pero pagdating sa dalawa, iba na ang sitwasyon. Walang indikasyon na sila ang magpapaputok. Kaya ang tanong, self-defense pa rin ba ang ginawa ni Berting? Ano sa tingin nyo? Ngayon naman, isa na namang barilan ang ating busisiin. Hindi na pala natin kailangan mga taong pinatawag ni Mr. Llanes. Natapusan mo na kayo, Berting! Tulad ng sinabi mo! Pare-pareho lang tayo! Isang bala! Sa eksenang ito, 4 na baril ang nakatutok kay Berting. At malinaw ang mensahe ni Kiko. Isang bala ka lang. Sa puntong ito, may karapatan na bang dumepensa si Berting? Sa tingin ko, oo. Kasi may malinaw na banta sa buhay ni Berting. 4 ang nakatutok na baril sa kanya. At hindi lang iyon, may malinaw na intensyon din silang patayin siya. At ngayon, nasa huling bahagi na tayo ng pelikula. Panahon na para sa huling paghaharap. Si Berting laban kay Mr. Llanes. Sa puntong ito, naubusan na ng bala si Mr. Llanes at ito ay alam ni Berting. Ang tanong, banta pa rin ba siya kay Berting sa sandaling ito? Sa tingin ko, hindi na. Kung malinaw nang tumigil ang pag-atake at wala nang agarang banta, wala na ring self-defense. Sa puntong iyon, iba na ang magiging usapan sa batas. Sa sandaling kinalabit ni Berting ang gatilyo at napatay si Mr. Llanes, posibleng mawalan na ng bisa ang self-defense. Kung wala na ngang agarang banta, maaring murder o homicide na ang maging pananagutan niya. Pero ikaw, ano sa tingin mo? At dito nagtatapos ang ating review. Base sa ating analysis, ito ang mga posibleng kasong maaaring kaharapin ni Berting.
Qualified trespass to dwelling, grave threats, homicide, or murder. Ikaw, sa tingin mo, tama ba ang analysis? May nakaligtaan ba tayong posibleng kaso? I-comment mo sa ibaba. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod na episode. Paalam!